Pakinggan naman natin itong banat ni Marcoleta, ha. Malupit talaga ito si Marcoleta, niyari, oh. Ito. In several decisions of the Supreme Court, the Office of the Ombudsman was admonished for grave abuse of discretion, for acts of bending or twisting the law to expand its powers. I may cite several jurisprudence if I must. Mr. President, if I will be required. And we all know that the present Ombudsman, Mr. President, publicly flouted this predilection to bend the law. Does he believe that these decisions of the Supreme Court are wrong and he is not bound by these decisions? Mr. President, the new ombudsman intimated to me that his direction is to abide by the Supreme Court decision, and the rule of law is supreme. And therefore is not correct, and there is no basis for flouting those statements publicly declared that bending the law is all right, provided that he is not breaking the law. Mr. President, it's a figure of speech, Mr. President. Mr. President, Figure of speech. Nandiyan si Remulla niyan, eh. Oh. Kasi tinatalakay po yung budget ng ombudsman, eh. Figure of speech daw yung bend the law. Si Gatchalian, no? Kasi si Gatchalian yung para magdi-defend. Ganun po yun, eh. Hindi po pwede magsalita yung head ng department na yun. Meron siyang senador na magdi-defend. Ito, dinidefend ni Gatchalian yung bend the law sa interview ni Remulla. Kasi inulit pa ni Remulla, eh. Naalala ninyo, umuo siya kay Tulfo, tapos inulit pa ni Remulla sa isang interview na you can bend the law but not break the law. O eto ngayon, sinasabi niya, ano to, figure of speech lang ito. Gaguhan, eh, no? Paano pag nagdesisyon si Remulla, Ombudsman Remulla, kailan yung totoo, kailan yung figure of speech? Paano natin sasabihin yun? Hindi pa pwedeng ganun, eh. May figure of speech, pero minsan hindi. Eh, para kang ano dyan, eh. Para kang ikaw yung humahatol dyan, eh. why figure of speech? The office of the Ombudsman is a high office. We're not supposed to be guided by figures of speech. Our people might be misled into believing that it's all right to bend the law, provided we do not eventually break it. It should be explained succinctly, Mr. Speaker. It should be explained very well that that is not correct. That he was wrong in saying that. He was very wrong in confirming and even affirming that publicly in one of our hearings in the Blue Ribbon Committee. Can we expect that, Mr. President, for the Ombudsman to do? One minute suspension, Mr. President. Yan na. So suspended. Napahiya dyan. Tinaw yung parang ano, ha? Parang tutang hindi matimpla ho. Parang ano, alam mo yung tuta, hindi yung tutang figure of speech, ha? Yung tutang, yung papi na ang tapang-tapang mo pero diyan para bagang di mo mapinta itsura ni Remulla, eh. Current ombudsman right now, he intimated to me that he is very strict in not bending the law. In fact, he also intimated that he will abide by the Supreme Court ruling as he believes
that the rulings are forms part of the law, and the rule of law is supreme, Mr. President. So he abides by those principles, Mr. President, and he will carry that in his tenure as the country's ombudsman, and especially in his quest to hold people to account and to put people in jail who, especially those who transgressed our laws, Mr. President. So those are the principles that he abides by, and those are the principles he will carry in his duty as our ombudsman, Mr. President. Mr. President, abiding by that principle and acting otherwise is different. You say that you abide by the laws strictly, but you say publicly that you can bend the law. How is that? Doesn't the public need to be clarified very clearly on this matter, Mr. President? Our people might be confused by that statement. That's why I am asking whether he can make a clarification or he can make public apology for saying that, Mr. President. Public apology. And this will be good for the country. Yon. Mr. President, we thank the good gentleman from Tarlac and Pampanga, Senator Marcoleta, for bringing this up. And this is an opportunity for the current ombudsman to clarify his statements. And this is actually the clarification that he is expressing to this august body, that he will abide by the rule of law and he will not bend the law to serve any other purpose, Mr. President, or to serve any other being, Mr. President. So Can we... So, Mr. President, that's why this is an opportunity, and as he intimated to me, that he will always put the rule of law as supreme, Mr. President. Mr. President, even for this issue alone, can I respectfully move that maybe we can suspend our rules? I want to hear personally the ombudsman to say it for himself. Nako. Pinagsosorry, oh. Sorry. Maganda dyan, paluhurin mo pa sa munggo. Biro lang. Pinaluluhod niya, oh. Grabe to si Marcoleta, oo. 1 minute suspension, Mr. President. Session suspended. Madam Majority Leader, what do you... Ayan. what Tingnan is your ninyo, pleasure? tingnan ninyo kung sino yung pagtatanggol. Sino yung magtatanggol kay Remulla. Tingnan nyo, Tingnan nyo, magugulat ka eh. After that motion. Mr. President, Yo! with all due respect to the good gentleman from Tarlac and Pampanga, the Senator Marcoleta, we have very, very rarely given way to such a motion to suspend the rules, especially during budget plenary deliberations. With all due respect to Senator Marcoleta. Wala. So I apologize that it may not be possible also this Wala. morning, Mr. President. So therefore, we are not entertaining the motion. We are not entertaining the motion, Mr. President, but the chairman remains fully capable of addressing the important issue raised by the good gentleman. All right, thank you. Thank you, Mr. President. Thank you, Yes. Majority Leader. Muli nagpapasalamat po kami kay Senator Marcoleta at tinanong niya po yung itong issue. Nagbibigay po to ng oportunidad para sa ating bagong ombudsman klaruhin yung kanyang mga nasabi. At wala hong intention to bend the law. No? That's very clear. In fact, ang prinsipyo po ng ating bagong ombudsman is to follow the law and uphold the law. Dahil naniniwala siya na ang rule of law is supreme, Mr. President. So, para lang klaro, no, na itong nasabi niya ay isang figure of speech, pero wala hong intensyon
na baliin po ang batas dahil ang kanyang intensyon ay ipatupad ng batas ng may integridad at may katarungan, Mr. President. Mr. President, kaya ko lang naman po ipinipilit ang bagay na ito sapagkat I think even the Ombudsman as a lawyer himself believes in the court doctrine of our legal system, dura lex sed lex. Yung sinasabi nating bending the law will be inconsistent totally with this core legal system. Hindi mo po pwedeng kahit na konti. Tatanong ko nga sana, to what extent can you bend the law that can still be acceptable? Hindi po pwede yun. Dura lex sed lex. At ako rin po, sumasang-ayon po kay Senator Marcoleta, the good gentleman from Tarlac, Pampanga, na ang batas po ay dapat ho natin ipatupad. At wala ho yan tinitignan. Kaya ho naka-blindfold po si Lady Justice dahil wala ho tinitignan. At yan rin po ang assurance po ng ating bagong ombudsman. Kalokohan. Dito po sa bulwagang ito at sa lahat po sa sambayang Pilipino na nanonood ho sa atin. Alam mo, hindi ko alam ba't hindi kinikilabutan itong mga to, no? Pag sinasabi nila yung wala ang batas sa atin, wala hong kinikilingan. I mean, hindi ko kayo kinikilabutan. Kasi don't tell me naniniwala talaga kayo dyan na wala kayong kinikilingan. Di ba? Imposible ho eh. Kitang-kita nyo naman ang ginawa kay Pangulong Duterte, walang due process, mabilisan. Wapak. O hindi lang yun, napakarami pang iba. Kahit nga yung mga kababayan natin eh. Di ba? Kahit yung mga kababayan natin, hindi nga ho pantay ang batas pag sa mahirap at sa mayaman. At lalong-lalo na sa mahirap at mga nasa politiko o nasa kapangyarihan. Di ba? Tapos sasabihin nyo, ganito talaga ang batas kasi ginagago nyo sarili nyo. Sa totoo lang ha, ginagago nyo sarili nyo. Na ipapatupad niya ho ang batas na may integridad po. Kasi po, Mr. President, nakakabagabag talaga. Sana po figure of speech lang. Pero nagkaroon po kasi ng pagkakataon na hindi figure of speech yun eh. Dahil doon sa isang pagdinig sa Blue Ribbon Committee, nakita naman po nating lahat. When a particular witness applied for witness protection program and the law is clear, the provisions of law on the requirements on how to apply for a witness under the witness protection program. Nandun po lahat yun eh. The enumerations, the requirements are exclusive. Pero sinabi po ng ating ombudsman, then the Secretary of Justice, pinipilit po merong restitution. I advise him that he cannot do that because restitution does not appear in the law. But Mr. President, he insisted. So doon po nagkakaroon ng problema. While publicly, he declares that he upholds the law to the fullest. Pero in reality, it's not being done. How can you put a requirement which is not in the law? And he said that was his opinion. His opinion will not even matter, Mr. President. Does that opinion will even prevail over the strict provision of law? Yun po yung aking ikinatatakot, ikinababahala, na nami-mislead po yung ating mga mamamayan eh. Pati ang ating processes po ay nalalagay sa alanganin. Kasi alam mo, Senator Marcoleta, yan naman kasi totoo nangyayari sa Pilipinas eh. Yung bending the law without breaking it, meron nangyayari yan sa Pilipinas. Yun lang mga kababayan natin eh, na nagkakabanggaan. Di ba? Binibend the law ng mga ilang pulis yung report. Di ba? Para lang pumabor doon sa naglagay. Bending the law yun. Pero
I mean, maraming ganyan instance. Kaya siguro nasana ito si Remulla doon sa bending dalo. Ang problema, hindi pwede yung bending dalo. Lalo na ho pagka ganyan ho katindi ang bigat. Halimbawa na milyon-milyon, trilyon-trilyon na, di ba? Hindi pwede. That's why this is very important. Na kailangan po masettle natin ang issue ito. We cannot bend the law. Kasi po, kapag pinanatili natin yun, it is as if the ombudsman has the power to refine the law or even revolutionize the law. Nako. No one can do that, Mr. President. Kasi po, tingnan na, ito pa po yung nakakabagabag. Still falls on this very subject, Mr. President. Kamakailan lamang po ang ating current ombudsman ay nag-announce na sa mga darating na araw, meron pong may issuean na warrants of arrest. Na mga iba po ay kasama pa natin sa kapulungan ito, Mr. President. Mr. President, may I ask whether the Office of the Ombudsman has the power to issue warrants of arrest? Nako, malupit ito. Iyan yung sinasabi niya, yun yung pino-point out niya, na kaya hindi pwede yung bending dalo. Kasi, bilang isang ombudsman, napakadelikado niyang bending dalo. Diba, tulad nga niyan. Eto, antayin ninyo ito sasabihin niya, ha? No, Mr. President. Ang trabaho na ho nila, ang pinaka-responsibility ho nila is to ensure accountability, Mr. President. Tama naman po yun, at ako'y naniniwala. Pero, bakit niya po kaya nasabi yun? That on such a particular date, warrants of arrest will be issued. Does he think that he can preempt the Sandigan Bayan or even the RTCs, Mr. President, to issue the warrants? Ang galing talaga nitong bata natin na to si Senator Marcoleta. Hindi talaga nasayang yung boto natin dito. Kasi alam mo, yan yung ugali ni Remulla ever since. Tandaan ninyo, pinagmamastan na natin yan mula kay Bantag, mula kay Tebes, yung style niya na parang diktador. Na tila, alam niya lahat. Nagmamagaling yan eh, bida-bida yan eh, di ba? Ilang beses natin pinoint out dito yan sa ating channel na bida-bida yang Remulla na yan. Ever since, noon pa lang panahon ni Bantag. Nagbibida-bida na yan, pinangungunahan na. Kahit, alam mo yun, na supposedly, paulit-ulit natin sinasabi to, nung panahon na DOJ siya, he should not act like a judge. Kasi sinasagmit nga doon eh. So dapat iimbestigahan pa lang ng DOJ, ng Fiscal's Office. Dapat ganun yun eh. Yun ang papel ng DOJ. Kaya nga 'di ba, tingnan nyo nga yung sinasabi nakapiring ang mata nung Yun ang gagawin ng DOJ. Titimbangin ang mga ebidensya. Siya, wala pang ebidensya, guilty na sa kanya. Gago! Naalala nyo? Simula pa lang ng mga issue from Bantag, guilty na kagad si Bantag. Ganun niya tartuhin. Si Tebes, si Pastor Kibuloy, lahat siyang guilty na kaagad. Without, remember, etong mga to, hindi ito convicted. These people are just accused and undergoing trial. Ganun dapat ang treatment. Pero itong si Remulla, dahil siya nga ang bendalo, ganyan na ho siya katinding humusga. Ngayon, binitbit na naman niya sa ombudsman yung bendalo niya. Bibigyan ko ng bendalo to eh. Hindi, binitbit na naman niya sa ombudsman. Ano itong binibitbit niya sa ombudsman? Na kesyo, lalabas na yung warrant kasama itong mga senador.
Sandali, ikaw ba mag-aano ng warrant? Oy, bakit mo alam? Ikaw ba mag-i-issue ng warrant? Yes or no? Hindi. Kaya nga sagot niya dito, ikaw ba under ba ng ombudsman ang senador? Hindi. Oy, bakit alam mo? Bakit sinasabi mo Sandigan Bayan yan tsaka RTC mag-aano niyan? Bakit alam mo? Oh. Kaya nga sabi ko sa inyo, ganyan kagaling itong si Senator Marcoleta. Tuloy. Nga ngayong mga pinasasagot dito hindi makasagot si Gatchalian Nag-uusap pa sila ni Remulla Oh, ano na yung Bendalo? Ano, gising ka pa, Bendalo? Ang tagal sumagot ni Bendalo. Bendalo? Bendalo? Mr. President, this is a indicative timeline. Meron ho kasing sinusundan ng ombudsman na timeline at base po doon sa mga nakita nilang ebidensya, nakita ho nilang mga krimen na ginawa po ng iba't ibang personalidad. Kaya po ito ay parte lang po ng kanilang timeline. At yun lang naman po yung inexplain ng kasalukuyang ombudsman, Mr. President. Mr. President, the Office of the Ombudsman is following a timeline. So paano po niya nasabi na on December 5th, ano na yun? Anong date po ba yun? Ito po yung nakakatakot, Mr. President. Paano po natin mapapaniwalaan na sa timeline na sinet ng ombudsman, may palalabas niya yung warrants of arrest? Hindi ba ang ibig sabihin nito, pwede niyang i-preempt ang decision ng Sandigan Bayan or the RTCs because he's following a timeline. And the most intriguing issue here, Mr. President, is that he might be able to influence and preempt the decision of the RTCs and the Sandigan Bayan just to make that timeline a reality. This is a very dangerous proposition, Mr. President. But Mr. President, hindi naman po, dahil alam naman ho natin ang Sandigan ay under the ambit of the judiciary. Iba naman po ito sa trabaho po ng ombudsman. Pero bilang ombudsman, nakikita ko ho na dahil sila po ang magfa-file ng kaso, very optimistic ho sila na yung kanilang ifa-file na kaso meron pong kinahihitnatnan at meron pong resulta. So yung resulta na gusto ho nilang mangyari ay mag-issue ho ng warrant of arrest. Kasi very confident sila na yung kaso ay matibay. At very confident ho sila na yung ebidensya ay matibay. At yun din po ang gusto natin lahat. Ako po, very hopeful rin po ako na yung kanilang kaso at kanilang ebidensya ay matibay dahil ako rin po bilang isang Pilipino, gusto ko rin pong managot yung mga taong dapat managot. Pare-pare po natin gusto mapanagot natin ang may kasalanan, Mr. President. Wala pong debate doon. Hindi po yun ang punto ng pagtatanong na ito, Mr. President. Oh, pahiya ka. But the ability of the Office of the Ombudsman to predict even the timeline when the warrants of arrest can be issued is something that is troubling, Mr. President. Parang ang mangyayari, ayaw ko mang-isipin yun. Ayaw ko rin naman talagang mangyari yun. Somebody can even preempt or influence the time when the RTC or the Sandigan Bayan may eventually issue the warrants of arrest. Sana wala nang ganong klaseng announcement Kasi nakakapagduda kasi, Mr. President. Tingnan po ninyo, when the Sandigan Bayan or the RTCs eventually issues the warrants of arrest, do you think
the persons or kung sino man yung involved na yun, that the office of the ombudsman wants to be arrested, pwede nilang questionin yung impartiality ng Sandigan Bayan or even the RTCs. Because there was already a timeline announced by the office. This is the thing that is very intriguing, Mr. President. Well, Mr. President, with all due respect to the esteemed senator from Tarlac and Pampanga, with all due respect po, ito ay isang indicative timeline na tinitignan ho nila. Wala ho silang control sa magiging desisyon ng Sandigan. Wala ho silang control kung ano po magiging takbo sa Sandigan. Pero base po sa kanilang experience, Yun. at base po sa kanilang pag-ayos ng kaso, lalo na po sa pagtingin po sa ebidensya, ito po yung tinitignan nilang... Hindi, wag ganon. Alam mo the only reason why, ganyan? Kasi politiko yan si Remulla, bida-bida. Alam mo naman, mga politiko, bida-bida eh. Diba? timeline na pwedeng mangyari. Pwede rin ho yan hindi mangyari. No? Pwede rin ho yan iba po ang pupuntahan ng kaso. Pero naglalagay lang ho sila ng timeline para po makita naman ho nila kung ano po ang magiging takbo po ng kaso. At marami hong ganun. Actually, marami, pag nanonood po ako ng mga political shows sa YouTube, marami pong mga political analyst, mga legal analyst, sinasabi ho nila, ano po ang magiging takbo ng kaso, kailan po may makukulong, kailan po may i-issue ng mga warrant of arrest. Yan po ay based on their analysis and experience. Pero wala hong assurance, hindi ho yung magiging 100% na ganun po ang kinahinatnan po niyan o ganun po ang kalalabasan. Ganun din po sa ombudsman. Ito po ay sa kanilang tingin ay posibleng mangyari. So do you think announcing a particular timeline, Mr. President, is even necessary? Ito po ay for purpose of information, Mr. President. Natatay na siguro si Gatchalian dito. Gago! Pagkatapos niya kakausapin siya, Brad naman, ba't mo naman masyado kong ginisa? Ikaw gusto mo ipagtanggol yung bata mo. Talay. Para po mabigyan din po ang publiko ng kanilang opinion pagdating po sa magiging takbo po ng kaso. Mr. President, ang sinasabi po ng representasyon na ito, hindi naman kailangan pang i-announce yun eh. Dahil magkakaroon lang po ng pagdududa ang ating mga mamamayan, lalong-lalo na po yung mga taong gusto nating ipa-aresto, sapagkat hindi naman kailangan na mag-announce pa. Kasi kapag sinabi mong meron po kaming timeline, parang siguradong-sigurado na po kasi ng opisina ng ombudsman na talagang mag-i-issue yung either the Sandigan Bayan or the RTC doon sa panahon na kanyang tinutukoy. Di bali, may isip ninyo, nasa ilalim pala ng impluensya ng ombudsman o ng RTC, ang mga korte, nai-impluensyahan pala ng ombudsman ang mga korte. Ganun po yung magiging Implication. maring isipin eh. Oo. Maring hindi totoong yun ang gustong gawin ng ombudsman. Oo. At naniniwala naman ako na hindi niya intention yun. Ngunit para bigyan po ninyo ng pagdududa ang ating mamamayan, lalong-lalo na po, yung mga taong involved nga at gusto nyo ipa-aresto, parang hindi kailangan pong mag-announce pa eh. That is the only point, Mr. President. Kaya nga dapat, shut up na. Yun lang naman na sinasabi. Yun lang naman na sinasabi ni ni Marcoleta. Shut up na lang, di ba? Kasi pambirang buhay pinangungunahan Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod.
Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili